Unang-una, ang kailangan ninyo pong alamin yung yung Google Business Platform. Tatlo po yan, no? Si Google ang may-ari nitong mga platform na ito. Marami pong platform si Google, no? Kung titingnan ninyo mga platform niyan, open ko nga dito kung makita natin. Ayan po yung mga platform ni Google, no? Napakarami niyan. So, isa na dyan yung YouTube, Google Play, ang pangalan nun? Yung pangalan nun, AdSense, no? Nandiyan dyan si AdSense. Okay, Google AdSense, Chrome, Drive, Google Play, YouTube, no? Marami yun sa YouTube, YouTube Kids, etc. So, may translation pa, tsaka meron siyang trending, no? Google Trend. Lahat yan yung mga under sa Google. Yun yung mga mga business platform niya. Ngayon, as a vlogger, as a YouTuber, tatlo lang po yung dapat natin intindihin dito. Itong tatlo na ito. Number one, si Google, siya yung search engine na nagbibigay ng search volume sa lahat ng mga videos natin. Si YouTube naman, ito yung platform para i-upload natin yung ating mga video, which is our product. Remember, yung product natin is our video. Okay. So, ang target client natin sa mga products na yan, para panoorin nitong mga viewers. Yan po yung market. Okay. Ngayon, si AdSense naman, siya yung magmo-monetize ng channel natin para magkaroon ng revenue. Para si Google, malagyan niya ng ads yung mga videos natin at saka yung channel. Ang target ni Google AdSense, itong mga advertisers. Ngayon, ang unang tanong, ano ang niche na pwede mong i-update or i-upload sa iyong mga YouTube channel para kagatin ng mga advertisers or para makapag-promote sila doon sa mga channel ninyo? Okay, bibigyan ko po kayo ng mga niche na importante. Ito po yung mga niche na listahan. Dapat screenshot nyo po kung meron kayong screenshot dyan. Okay, ito po yung mga listahan, no, ng mga niche na pinopromote ni YouTube algorithm. Maliban po dito, kapag hindi kasama dito yung niche ng channel ninyo, pwede nyo nang ihinto yung pag-YouTube ninyo kasi hindi yan ipopromote ni YouTube. Ito lang po kasi talaga ang pinopromote niya. Okay, so makikita nyo po anime, art design, ASMR, beauty, ayan, no. So hindi ko nababasahin, i-scroll down ko na lang po para makita ninyo kung ano yung mga pinopromote ni YouTube sa kanyang mga advertisers, no, sa AdSense. Okay. So makikita nyo meron po ditong live events and live stream. Pasok yung ginagawa ni host, no? Live streaming. Okay, movies, trailer, music, current events, pets, relationship. Ayan. Tapos yung karamihan sa inyo, ayan, vlog. Nandito sa vlog. Fit and wellness. Ang problema, gaano po kalaki ang revenue na makukuha ninyo sa mga niche na ito? Halimbawa, ang channel niyo ay nasa vlog. Gaano kalaki ang revenue? Pupunta po kayo dun sa RPM. Gaano kalaki yung RPM nung video ninyo sa vlogging? Kapag maliit lang, wala pa sa 100 pesos per 1,000 views, naku po, tigilan nyo na yung mga ganong klaseng content kasi baka mapagod lang kayo. Or kung gusto nyo naman ng ganon, kukunti ang revenue, okay lang din naman. Pero kami po kasi, ang target namin malaking revenue eh. Kaya nagpili kami ng mga content na mataas ang revenue. Ano ba yung mga content na yan? Kagaya po ng sports channel. Okay, bigyan ko kayo ng example kung paano po, gaano kalaki ang sports channel sa kanya mga revenue. Ito, ayan. Kagaya nito, yung isang channel ko nung December 3 to 30, nasa 1 month yan, kumita siya ng 73,000. So, makikita ninyo yung RPM ko dito, 273 pesos. Anong ibig sabihin yan? 1,000 views, makakakita ka ng 273 pesos. So, ngayon, ang pinaka-importante na dapat nyo pong alamin, yung pong mga bansa kung saan kayo gagawa ng mga video. Yung tinatarget niyo dapat yung mga bansa na malalaki yung RPM.
Tulad po nito, ang number 1 sa buong mundo ngayon ng pinakamataas na RPM is Norway, Germany, Moldova, Algeria, South Korea, Sweden, Finland, United Kingdom, Canada, and United States. Napakataas po ng RPM yan per 1,000 views. So, papaano nyo malaman yung mga bansa na matataas ang attributes nung kanilang mga revenue? Pupunta po kayo sa analytics, i-click ninyo itong lifetime, tapos i-click ninyo yung see more, pupunta kayo dito sa geography. Ayan, nakita nyo po yung mga kulay blue. Yan po yung matataas na revenue. Okay, na RPM. Kapag dyan yung mga client ninyo, yung mga viewers ninyo, malaki po yung revenue. Kagaya nito, USA, India, Vietnam, Canada, Brazil. Di ba yung Canada, nandoon siya, matataas yun eh. South Korea, nandoon din. Mexico, United Kingdom, Germany, and Spain. Matataas po ang RPM niyan. Kaya iyan dapat ang tinatarget ninyo. Okay, pero ang sabi nyo dito, luxury, fashion, and lifestyle. Ibig sabihin po nito, peoples and blog. Ang problema po, nakalagay sa channel type nito, how to. So, mali na po kaagad yung alignment ng channel ninyo. Diba? Kapag luxury, fashion, and lifestyle, it is a blog. It is a people's blog. Saan nyo makikita yung people's blog na yan? Pupunta po kayo sa inyong channel. Okay, tapos punta kayo sa inyong settings. Okay, close ko lang ito. Punta kayo sa settings, tapos punta kayo sa upload default, punta kayo sa advanced settings. Makikita nyo na po dito kung ano yung category ng channel. Yung kay Mami kanina, dapat ang category mo people and blogs kasi nasa lifestyle yung sayo eh. Kapag sinabi mong how to and style, ibig sabihin po niyan, nagluluto, nag-tutorial, okay? Yan po kasi yung how to and style. Sa pagluluto, sa pag-tutorial, yung how to make this, okay? Yun po yung how to, no? So kung titingnan natin yung channel mo, ito yung channel po ninyo, right-click natin siya. Okay, pagmasdan natin dito sa about section, ito yung identity ng channel. Ang sabi niyo sa about section nyo, my channel about luxury, beauty, and lifestyle. So, ibig sabihin, ano talaga siya, no? Yung tag dito, yung vlogs. Okay, unboxing, haul, review and comparison, tutorial, meron kayo doon, luxury shopping, travel vlogs, meron pang sports. Ayun po, nagkalito-lito na. Okay, so ibig sabihin, ano ba talaga yung niche ng channel mo? It is a mixed vlog. Okay, ang mixed vlog po, napakalit ng revenue niyan. 50 pesos lang yata per 1,000 views pababa. Kapag mixed vlog po kayo, no? Mababa po yung revenue diyan. Huwag kayong maglalagay ng link, okay, or email address sa inyong mga description kasi ang description po is the identity of your channel. Hindi po yan pwedeng lagyan ng mga special characters, link, other social media account kasi hindi po dyan nilalagay. Nilalagay po ito dito yan, no, sa links. Yung email address naman nilalagay yan dito sa business for inquiry. So dapat wala na po yon. Wala na sa description. Ang description po dapat malinaw dyan na nilalagay kung ano yung intention ng channel. Dito sa basic info, ang pinaka-importante po dito, i-declare ninyo kung ano yung sa inyong niche ng channel. Itong kay host, ang declaration niya, my channel is all about lifestyle vlog in California. Okay, as a nurse vlogger, so ibig sabihin, peoples and vlog yung sa kanyang channel. Now, nag-declare din siya dito ng mga minor niche, kagaya ng health and fitness, sports vlog, sports review, food review, streets. Nakarelate yan doon sa kanyang playlist. Naku po, ito na yung sinasabi ko.
tingnan nyo po, ang dami ninyong mga spam subscription, grabe. Okay, nagdagdag, tingnan nyo po yung problem ha. Yung sa kanyang views is 349. Tapos, yung sa kanyang subscriber dito, 1,100. Ibig sabihin po niyan, na boost yung sa kanyang subscriber.